Dinumog talaga si Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Kitang-kita nyo, ang dami talagang sumalubong sa kanya sa Manila papunta sa SM MOA. Take note third runner-up siya sa Miss Universe 2025. So how much more kapag siya na talaga yung itinanghal na winner sa Miss Universe 2025? O di mas marami pang tao, hindi lang yan. Parang katiting lang yung pumuntang tao dyan kapag siya yung nanalong Miss Universe. Mamamangha ka talaga sa mga dami ng tao na gustong lumapit kay Atisa Manalo sa kanyang motorcade. So kitang-kita nyo, ang dami talaga nila and gusto talaga nilang lapitan si Atisa, magpa-picture o kaya videohan siya habang pinaparada si Atisa Manalo sa kanyang homecoming parade. Medyo sad nga lang ako kasi wala po ako sa Manila, hindi po ako taga Manila, taga dito ako sa Norte. Kaya hindi ako nasa venue mismo, hindi ako nasa homecoming parade ni Atisa Manalo para magkaroon sana ng live para sa inyong lahat bilang isang pageant fan. Ma-amaze ka rin talaga kasi ganito yung warm na pag-welcome ng mga tao para kay Atisa Manalo. So manalo man or matalo, same level yung excitement na pinapakita sa kanya. And I can relate to that kasi nung nagtitraining pa ako, hindi ko ina-expect na yung mga ibang workmates or yung mga nagtitrain sa akin, kinikilig talaga sila kapag nakikita nila si Atisa Manalo. And bilang isang pageant fan din, nagulat ako, grabe din pala yung suporta ng mga kasama ko dito Hindi lang kasi Atisa ang naririnig dito sa mga videos, pati yung word na Atisa pa. Diba? Parang gusto pa ng mga fans na sumali ulit si Atisa ng isa pang beses bago siya mag-retire sa pageantry. Kasi nga, naging third runner-up siya sa Miss Universe. Kaya, pwede pa rin siyang sumali sa iba pang major pageants such as sa Miss World. Kaya, ito yung itsura niya if ever sasali sa Miss World. Although, alam naman natin na last pageant na ni Atisa Manalo sa Miss Universe, hindi pa rin natin maikakaila na baka pwede siyang sumali sa Miss World Philippines kasi itodo na natin ito kapag huling pageant na natin kasi Miss World Philippines is now fast approaching. Tapos Miss World na sa next year. Kaya malay natin baka biglang sumabak si Atisa Manalo and eventually pwede para sa second crown, di ba? So going back to the topic, kitang-kita nyo talaga yung buhos ng suporta ni Atisa Manalo all the way hanggang sa SM MOA. Kitang-kita nyo na as in dagsaan yung mga tao. However, hindi masyadong kita kasi nakapaligid yung mga guards, yung mga marshals doon sa MOA. Kasi parang ikinokontrol nila yung risk of stampede, mga ganyan. So, for safety din yung mga presence ng mga marshals natin dyan habang ongoing yung motorcade ni Atisa. So, from the float, sumakay siya sa parang vehicle na yan and ayan, nagtutour around the mall. So makikita nyo na, di ba sa SM MOA parang tatlong building, tapos yung gitna is parang may kalsada. So parang dumadaan-daan sila sa mga ganyan and then kitang-kita talaga yung paglapit ng mga tao sa kanya. And hindi sila talaga nagsasawa na lumalapit-lapit kay Atisa Manalo para magpa-picture o kaya kuhanan siya ng video as souvenir sa kanyang mga social media accounts. And fresh pa rin si Atisa kahit na babad siya sa araw, babad siya sa mga air, mga ganyan. Kitang-kita pa rin talaga yung pagka-Diyosa niya, Kaya nga tinawag siyang pambansang manika. Pero I think hindi pa pala pwedeng mag-resign bigla si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines kasi nga under contract po siya. So probably mag-e-end yung contract niya kapag ipapasa na niya yung kanyang corona para sa next na mananalong Miss Universe Philippines sa 2026. And then by that time, pwede na siyang sumali sa Miss World Philippines next year. Kung gusto pa rin niyang sumali kasi nga mukhang eto na, yung the last of the last frontier niya sa mundo ng pageantry. So, mali pa rin natin, baka magbago yung isip niya kahit na sinabi niyang last pageant na niya ang Miss Universe. Kasabay ng homecoming parade ni Atisa Manalo ay nagkaroon din ng courtesy call sa office ni Mayor Isko Moreno ng Manila. So, nung pumunta si Atisa, I think before ng kanyang parade ay pinangaralan siya ng Ambassador of Hope. So, ibig sabihin,
kahit na nagkakaroon tayo ng kontrobersya sa flood control projects, ay nandito si Atisa bilang isang simbolo ng hope na malalampasan natin ang current na pagsubok ngayon sa mga iskandalong ito sa kanyang pagkapanalo bilang third runner-up sa Miss Universe. Kaya deserve talaga ni Atisa na mabigyan ng award na to and full support sa mga gustong pumunta sa kanyang parade. Hindi mo din may iwasan na merong mga ilang fans na mapapaiyak talaga na lumapit si Atisa at napansin niya yung mga ibang fans na to. Kasi iba talaga yung feeling, no, kapag yung tao na ina-idolize mo as your symbol of inspiration ay napansin ka. So yes, may mga video clips ako nakita na isang girl na lumapit sa parang stage ata yon na napaiyak nung pinapunta siya ni Atisa Manalo sa stage at napayakap yung girl. O, di ba? Before ng kanyang homecoming parade, nag-video si Atisa Manalo na dapat din natin bigyan ng suporta si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo na currently ginaganap ngayon sa Vietnam. And despite sa nangyari last year, ay dapat pa rin natin na isupport si Chelsea by means of voting her. Pero kung ayaw nyo naman siyang i-vote, i-support na lang natin yung kanyang mga social media, sa kanyang IG, kung may FB page siya, mga ganyan, or TikTok, para naman ma-increase yung kanyang visibility. Kasi deserve din naman niya na mabigyan ng votes natin mga Pinoy. So yes, ramdam ko rin na parang medyo skeptical na ang mga pageant fans, no? Pero hindi naman siguro masama na i-support natin yung mga popularity and visibility ni Chelsea Fernandez. Hopefully one day makakapag-live din ako at may pakita ko sa inyo yung mga actual na nangyayari sa mga pageants. So, pasensya na lang kayo guys kung medyo hindi pa ngayon yung tamang panahon para makipagsiksikan ako at makipag-agawan sa mga pageant vloggers kapag nag-cover sila ng mga actual pageants. So, time will tell and mali natin, no, next year, diba? So that's it guys, thank you so much, have a wonderful day, and ang next na siguro na pageant vlog ko ay tungkol kay Chelsea Fernandez or even sa Miss Charm. So let's see na lang. Okay, so sana hindi ako busy this coming days. So ingat guys and Merry Christmas. Mwah!